Breaking news, may isinagawang pinakabagong pag-atake ang United States of America at United Kingdom sa 36 na Houthi target sa Yemen nitong Sabado lang. Noong nakaraang buwan ay meron ding isang matinding pag-atake ang ginawa ng United States of America at UK sa lugar sa Yemen na kung saan kontrolado ng grupong Houthis. Sinira ng US at UK ang mga pasilidad ng Houthi sa Yemen, maging ang imbakan ng kanilang armas ay pinasabog at kahit mga radar system ay hindi pinalampas ng UK at US. Nitong nagdaang linggo, nagalit ang United States of America dahil binomba ang kanilang mga base militar sa Jordan na kumitil ng 3 US soldiers. Lampas sa 30 naman ang mga sugatan, mga sibilyan at kahit na mga workers o service workers ng US ay sugatan. Nangako ang American President na si Joe Biden naggaganti sa mga militanting grupo na suportado ng Iran sa Iraq at Syria. Hindi nagbigay ng pangalan ang US kung anong particular group sa Iraq at Syria na suportado ng Iran ang kanilang gagantihan dahil nangangala pa ng konkretong ebidensya ang US. At nang makumpirma nila kung sino ang may kagagawa nito, nagplano agad ang US ng resback sa naturang lugar. At nito lang February 1 and 2, gumawa ng isang pagganti ang US sa Iraq at Syria. Ang mga lugar sa Iraq at Syria na binomba ng US ay mga lugar na kung saan nagkukuta ang mga militanteng grupo nito na suportado ng Iran. Ang naturang pag-atake na isinagawa ng US ay bilang ganti sa mga militant group na ito na gumawa ng pagsalakay sa Jordan na kung saan maraming mga base militar ng US ang nasira. Kumitil ng 3 soldiers at mga sugatan. Kinundina ng ibang Iraqi officials ang ginawang pagsalakay ng US sa Iraq. Subalit, sumagot naman ang United States of America. Ayon sa kanila, nag-abiso sila sa gobyerno ng Iraq bago gumawa ng pagsalakay sa mga lugar na kontrolado ng mga militant group na ito. Nagsalita rin ang Iran. Ayon sa kanila, wala raw silang kinalaman sa pag-atake ng mga militanting grupo sa Jordan na kung saan naroon ang base militar ng US na kumitil ng 3 soldiers. Kinundi na rin ng Iran ang ginawa ng US. Matapos ang ilang araw nang umatake ang US sa Iraq at Syria, merong ginawang isang matinding pag-atake ang US kasama ang United Kingdom sa 36 na Houthi target sa Yemen. Ito ang pangalawang joint forces ng United States of America at United Kingdom laban sa rebeldeng grupo ng Yemen na Houthis. Talagang determinado ang US at UK na pulbusin ang Houthis at pahintuin ito sa kanilang ginagawa sa Red Sea dahil nakakaabala ito sa pandaigdigang komersyo. Umaangal na rin ang maraming European companies dahil sa ginagawa ng Houthis. Samantala, nag-anonsyo naman ang EU o European Union na magpapakalat ng maraming warships sa Red Sea upang pigilan ang Houthis sa kanilang pagsasalakay sa mga barko na dumadaan sa karagatang ito. Nangako naman ang EU na hindi raw sila gagawa ng any military attack sa grupong ito, kundi ang kanila lamang pakay kung bakit magde-deploy sila ng forces sa Red Sea ay upang i-escort lamang ang mga barko na dadaan dito at upang madefensahan ito mula sa pag-aatake ng Houthis. Isa sa kanilang layunin ay i-intercept ang lahat ng pag-atake ng Houthis. Duda ang karamihan sa pahayag ng EU. Hindi sila naniniwala na hindi sila titira kung sakaling sila ay maalanganin. Or halimbawa, barko na mismo ng EU ang tirahin ng Houthis, imposible raw na hindi gumanti ang EU dito. Nitong araw lang na ito, Lunes, kinumpirma ng Washington ang kanilang ginawang pag-atake sa Houthis. Ayon sa Washington, nais nilang i-disable ang suportado ng Iran na militant group na ito. Ito nga ay ang Houthis. Ayon sa US Central Command,
naaayon sa batas ang kanilang ginawang pag-atake. Dagdag pa ng Washington, self-defense ang kanilang ginawang pag-atake sa Houthis. Bakit daw ito self-defense? Ayon sa US, we have the right to protect our business and we have the right to maintain the freedom of navigation and the international law. Kaya raw ito self-defense dahil pinaparalyze daw ng Houthis ang kalayaang maglayag sa Red Sea dahil marami ng mga barko ang natatakot na dumaan dito at nakakaabala na rin sa mga negosyo. Ito raw ang kanilang dinedepensahan. Kinumpirma din ng US Central Command na ang Houthis ay gumagamit ng anti-ship cruise missile at ang mga kagamitang ito ay kumikitil ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit porsigido ang US at UK sa pagsalakay sa grupong ito. Ang pinakabagong ginawang pag-atake ng US sa Houthis ay ginamitan ng mga warships. Samantala, ang United Kingdom naman ay gumamit ng kanilang mga fighter jets. Ang pag-ataking ito ay kanilang isinagawa matapos atakihin ng US ang Iraq at Syria nitong Biyernes lamang. Binomba ng US at UK ang 13 na location na pinagkukutaan ng Houthis. Mula sa Red Sea ang ginawang pag-atake ng US na gumamit ng FA-18 fighter jets na mula sa USS Dwight D. Eisenhower papunta sa target nito sa lupain ng Yemen. At ganun din ang United Kingdom. Ginamit nito ang Typhoon FJR-4 fighter aircraft at ang kanilang Navy destroyers. Kasunod naman na tinira ng US ang kanilang Tomahawk missiles. Naglabas ng pahayag ang US kung nais daw nila na tantanan sila ng US at UK at koalisyon, ay ihinto nila ang kanilang ginagawang pang-aatake at pang-hijack ng mga barkong dumadaan sa Red Sea. At kahit nasa kaliwat ka ng babala na isinasagawa ng US laban sa Houthis, tila hindi naririnig ito ng Houthis at nagkakandak. Halos araw-araw gumagawa sila ng US or drone attack laban sa mga komersyal at military ship na dumadaan sa Red Sea. Madali nilang maatake ang mga barko na dumadaan sa Red Sea kapag ito ay malapit na sa Gulf of Aden sapagkat napakakipot lamang ng daanang ito. Sa babala ng US at UK na pahintuin ang Houthis sa kanilang ginagawa sa Red Sea, ay sumagot ang opisyal ng Houthis na si Muhammad al-Bukaiti. Ayon sa kanya, hinding-hindi raw sila hihinto sa kanilang ginagawa sa Red Sea hanggang sa huminto raw ang Israel sa kanilang genocidal act na ginagawa sa Gaza. Sabay babala pa sa opisyal ng Houthis sa US at UK. Ayon sa kanya, gaganti raw sila sa ginawang pag-atake ng US at UK sa Houthis sa Yemen. Sinagot naman ito ng Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin. Ayon sa kanya, and I quote, "We will not hesitate to defend lives and the free flow of commerce in one of the world's most critical waterways."